Namitas nga ako ng dalawang klase ng bulaklak ng alokon ngayong araw. Etong bilog ay sinasabi nilang lalaki at eto namang pahaba ay babae. At ang luto nga na ginawa ko dito ay binagoongan na may lahok na inihaw na tilapia. Para makatipid kami sa ulam ngayong tanghalian, naisip namin na puntahan dito sa gilid ng bundok yung puno ng alokon kung meron na bang bulaklak. Pagpunta nga namin dito, talagang halos puro bulaklak at wala nang dahon. Yun nga lang, napakataas naman. Napakataas ng puno niya at mahirap akitin. Mabuti na nga lang, merong puno ng bugtatae sa may gilid niya at dun nga umakit yung asawa ko. Habang pinuputol pangalan dito yung mga sanga niya ay nagalaglagan na kaagad sa baba yung mga bulaklak niya. Kaya ang ginagawa ko ay pinupulot ko. Alokon o himbabao ang tawag namin sa bulaklak na to at marami nagsasabi na ang bulaklak daw na to ay alokon na lalaki. Mayroon pa kasing isang klase ng alokon, yun naman yung mahahaba at ang tawag naman ng iba doon ay pansit-pansitan. Yung pinakamababa at kaya lang abutin na sanga ang pinutol ng asawa ko kasi yung ibang sanga talagang masyado ng mataas, hindi na kayang abutin. Ganito pala yung itsura niya kapag nasa puno siya, talagang halos dikit-dikit yung mga bulaklak niya at yung dahon niya naman ay kakaunti lang. Sa ngayon, kaunti pa lang yung dahon niya pero minsan kasi talagang makapal yung dahon nito. Madagta rin pala to sa kamay at talagang medyo malagkit kapag marami ka nang napipitas. Kanina nga pagbaba ng asawa ko galing sa puno ay nagrereklamo siya dahil yung talukap niya daw ay talagang halos magdikit na dahil natalsikan yata ng dagta ng alokon. Maliit nga lang na sanga yung binagsak dito pero napakadami naman ang mga nakuha namin. Bukod sa bulaklak ng alokon, sinasama na rin pala namin dito pati yung mga maliliit na talbos kasi masarap din naman to ulamin. Ganito nga kagad karami ang nakuha namin doon sa maliit na sanga na pinutol at talagang kasyang-kasya na to na ulam namin ngayong tanghalian. Eto naman kapatid ko, ayaw pa rin tumigil sa pagsungkit. Baka raw kasi kulangin pa itong mga nakuha namin dahil masarap daw kasi to ulamin. Habang patagal ng patagal, palala ng palala yung mansya ng kamay ko at talagang palagkit din ng palagkit yung mga daliri ko. Maya-maya nga konti ay inaya ko na rin dito yung kapatid ko na tumigil na sa pagsungkit at mag-uwi na kami. Medyo marami na rin naman kasi talaga yung mga nakuha namin. Sabi ko sa kanya kung kukulangin man, di bumalik na lang kami bukas. Pagkarating nga dito sa bahay ay binuhos ko lang siya dito sa planggana at hinimay-himay ko yung pinakambilog kasama na rin yung pinakantalbos. Mamansya lang talaga to sa kamay kapag inulam pero sulit naman kasi masarap. Ganito pala yung itsura ng pinakanloob niya kapag binitak siya, para siyang maliliit na mga broccoli. Sabi nga ng mga kapatid ko dito, mag-chapsuy daw kami kasi nga yung itsura niya talagang parang broccoli siya na maliliit lang. Binagoongan pala ang gagawin ko na luto dito. Kamote sana ilalagay ko dito na kalahok niya, kaya lang wala naman kaming kamote dito sa bahay. Kaya ito na lang kalabasa na binili ko kahapon. Kalahati na nga lang ng kalabasa ang natira sa binili ko kahapon kasi yung kalahati nito ay niluto ng kapatid ko kagabi, inulam namin. Imbis na karne ang isasahog ko dito ay isda. Kapag binagoongan kasi talagang mas masarap kapag ang sahog ay tilapia, lalo na kapag inihaw. Syempre bago ko iluto, hinugasan ko muna ng maayos itong mga bulaklak ng alokon. Kasama na nga ritong kalabasa na hiniwa ko kanina. Pagkatapos kong hugasan ng mga gulay, nagsalang na nga ako dito sa kalan ng kasirola. At eto palang kasirola na sinalang ko, meron na siyang kasamang tubig na kaunti. Pinakuluan ko nga lang yung tubig dyan, saka ko nilagay dito sa bagoong na isda. Para matunaw yung mga isda at natunaw na nga, ay binalik ko na ulit dito sa may kasirola. Nung kumulo na nga yung nilagay kong bagoong na isda, nilagay ko na dito sa pinakang ilalim yung inihaw ko kanina na tilapia at hinati ko lang pala yan sa 2 piraso. Sunod ko na nga rin kaagad nilagay itong kalabasa at ang pinakahuli ay itong alokon. Naglagay rin pala ako dyan ng kaunting pampalasa, saka ko siya tinakpan at pagkatapos nga niya, hinintay ko lang siya na kumulo ng kumulo. Makalipas siguro ang mga 10 minuto, binuksan ko na siya dito para tingnan kung luto na ba. Malambot na ang kalabasa, pati na rin ang alokon, kaya pwede na tong hanguin. Syempre, bago ko hanguin, tinigman ko muna dito kung ayos lang ba yung lasa niya. At nung natikman ko nga na okay lang, ay hinango ko na. Kain po tayo. Ang sarap ng ulam namin ngayong tanghalian, binagoong ang alokon. Pagkatapos kumain ng tanghalian, mga bandang 3:00 naman siguro to ng hapon, ay lumabas muna kami sa bahay para puntahan naman itong isang alokon na sinasabi nila na babae. Ganitong klase ng alokon ang palagi kong nakikita na binibenta sa palengke. Mas gusto kasi nila to kumpara dun sa bilog. Yung lalaking alokon kasi kapag kinain mo, meron siya nagatunog-tunog sa bunganga. Alam niyo yung buto ng dragon fruit, ganun siya. At eto namang alokon na to na pahaba, marami din ang hindi kumakain kasi sabi nila parang uod daw. Hindi ko na pala naipakita sa inyo kung ano yung ginawa kong luto dito. Basta sinahog ko yan sa munggo at inulam namin nung hapon. See you lang for today's video. Thank you for watching!